Next, sa part 8 na tayo. Siya nga pala, yung nagsasabi na gusto ay lagyan ng meaning. Yung meaning ng Quran. Hindi po pwede na pagsabay natin ang meaning ng Quran sa pagbabasa dahil kita mo nga mahirap nga yung basahin mahirap intindihin yung iba. Nahirapan yung ibang mga learner tapos idagdag mo yung meaning. Mahirap yun. Mas lalong pabigat sa utak nila kaya ang meaning ng Quran ay pwede mo yan matutunan kahit walang magtuturo sa iyo kasi marami naman sa application sa Play Store o sa YouTube. May mga i-search mo lang sura diyan. Makita mo yung pati meaning niya makikita mo English, Tagalog or Maguindanao, kahit Maguindanao meron Kaya pwede mong maintindihan ang Quran sa meaning niya ng English, Tagalog o Maguindanao kahit walang magtuturo sa iyo. Pero itong pagbabasa ay bihira lang yung tao na matuto bumasa ng Quran na walang magtuturo sa kanya. Kung meron man matuto ay talagang magiging madadaan lang sa familiarize. Halimbawa, kung i-memorize niya ang lahat ng sura, magbabase siya sa naririnig nagbabasa, pwede nang gayahin. Pwede yon. Kaya lang, medyo may kahirapan din gawin yun. Lalo na kapag sasakyan mo lang yung katamaran mo, ay maaring mahirap yon. Basta mahirap yon. Kaya yung meaning ay pwede mo yan matutunan, wala magtuturo sa'yo. Pero itong importante, paano natin basahin ha? Bali ito, papatuloy tayo. Ulitin ko ha. Yung makikita mo na sumunod sa letra na yung babasahin ay kapag ang alif na walang bawel or yung waw o di kaya ay ya na walang bawel or itong alif full line na yan ay patatagalin mo kapag ang kanilang susundan dito na letra ay hindi sukun at walang sadda. Patatagalin mo. Bali, idagdag ko pa itong kapag ganun din kapag makita natin na alif o sagira, yung alif na maliit ay ganun din, patagalin mo rin. At saka yung wa o sagira, yung waw na maliit, ganun din, patagalin mo rin ng konti. At saka yung sign na ganyan ba, parang ganyan ba, ganun din, patagalin mo rin. At makikita rin natin yan. At dito tayo, magpapatuloy tayo dito sa, tapos natin sa last part na dito sa fi dinillahi afwaja. Kaya patagalin dito sa fi, may alif din dito. Ganun din sa di, meron ya dito na walang bawel. Nillahi afwaja. At ito yung sabi ko na ipapaliwanag ko. Sabi ko, kung tayo ay magbabasa tayo ay wag natin gamitin yung bawel sa last niya. Maliban na lang kung meron tayong makitang alif o di kaya ay waw or ya or alif line. Bali ito ay may alif dito sa jim, kaya ginamit natin yung bawi niya. Pero kapag ang bawi niya ay tanwin, ay wag natin gamitin yung pagkatanwin niya. Sabihin na dyan, afwa dyan, hindi ganon. Wag. Kapag mag-i-stop tayo, ganito lang, gawin mo lang siyang fatha. Kaya ito, fi dinillahi afwaja. Ganun yun ha. Basta kapag meron sa last. Tingnan mo ito dito sa atras tayo dito. Ito ay al-kafirun. Ito ay patagalin ulit sa ka kasi may alif po sa gira dyan. Firun, ganun din sa run kasi meron wow dito. Tingnan mo itong non. Wala akong nakikita ang alif dito kaya hindi ko ginamit. Hindi ko ni sinabi na al-kafirun. Bali, okay. Atras tayo. Ito ay kul. Ang kul ay lagi itong naulit. Tandaan mo. Minsan, ganun din ang qala. Lagi rin naulit. Ganun din ito ay ya. Yun ang bawil niya. Ito ay sign na patagalin mo yan. Pero patagalin mo ng konti kasi ituturo ko rin dito sa ibang video rin. Huwag mo na sa ngayon kasi marami yan Basta pag makita mo yung ganyan ay patagalin mo lang ng konti muna. Ito ay alif. Yun ang bawil niya. Kaya kul ya ayyuhal. Ya na may sada. Dhamma yung bawil na kaya ayyuhal. Ulitin ko ha. Ang letrang sukun o di kaya ay may sada ay masasilent ang lahat ng letra sa atras niya na walang bawil. Kaya ito yung nasa atras ng letrang may sukun. Itong lam ay sukun. Bali ito yung sa atras niya, itong alif na kapartner niya at saka itong alif na kasama ng ha. Kaya hindi mo magagamit na patagalin dito sa ha kahit na may alif dito dahil diretso ka dito sa may sukun. Kaya ito ay kul ya ayyuhal kafirun. Kaya dyan tayo
i-training natin yung bulayat natin, basahin ang lahat ng mga letra na walang bawil sa mga center na ating dadaanan kasi yan ang kailangan talaga. Hanap tayo sa iba kasi pipiliin ko yan eh. Ito, dito tayo sa Suratut Takwir. Ito yung napili ko. Yung mga sura ipapaliwanag ko rin sa iyo pero wag muna sa ngayon. Sa ibang part din, kaya wag muna pansinin yan. At least alam mo ito kung hanapin mo. Ito, tingnan mo ha. Pansinin mo ang meme. Tingnan mo yan ay meme. Ito mga ganyan, hindi na natin spelling yan kasi matatagalan tayo. Sabi ko hindi talaga nababago. Kaya madali lang kilalanin ang alif, dal. Kapag walang tuldok ay dal. Kaya ito ay dal, kaya may tuldok. Mga ganito ay madali lang kilalanin. Bali dito lang tayo sa yung hindi masyadong madali. Ito ay lam, shin, mim na sukun, sin, kaf, waw, ra, ta. Ulitin ko ha. Kapag ang lam ay ang letrang sumunod sa lam ay may kasamang sadda, ay masasilent ang lam. Bali, kapag dito ka magsimula, asyamsu kuwirat. Pero, kapag dito ka magsimula sa atras na kapag dadaanan mo, ay ulitin ko, lagi mong tandaan na masasilent talaga ang alif na yan. Hindi lang alif. Basta lahat ng letrang may sadda or may sukun ay masasilent ang lahat ng letra sa atras niya. Kaya ito yung at nasa atras ng itong shin na may sadda, ito yung nasa atras niya na walang bawi, itong lam, itong alif na isa na kasama ng dal. Bali 1, 2, 3. Bali itong tatlong letra ay masasilent yan. Kaya sa madaling salita, tuwing makita mo sa mga center na iyong babasahin ang mga letra na walang bawil, ay iwan mo na yan. Diretso ka dun sa makita mo na sana may bawil. Kaya ito yung may bawil na may sadda, diretso ka dito. Uli kaya naman ay kapag sukun ang makita mo, diretso ka dun sa may sukun. Kaya ito ay diretso tayo dito. Mula dito sa dal, diretso ka dito. Iwan mo na itong tatlo. Kaya ito ay idha syamsu kuwirat. Kuwirat. Itong waw ay may sadda. Kaya iwasan mo na masabi mo na kuwirat kasi naiwan mo ang sadda. Kailangan kuwirat. Ta. Idha syamsu kuwirat. Ganun yun. O, dito tayo. O, tingnan mo. Waw, alif, zal. Bali, mula dito na may bawi itong zal, diretso ka dito sa may bawi ito. Tapos may sada. Bali, ito pa rin namang iyo. 1, 2, 3. Basta iwan mo na yan. Kailangan i-train mo yung sarili mo ganito para masanay ka. Bali, ito ay wa'i zan nujumun kadarat. O, tingnan mo, may alif dito na walang bawi, kaya iniwan ko. Diretso ko dito sa mim, itong mim na dama, dumiretso ko dito sa nun, kaya mun. Basta makita mo yung mga ganyan, wala na, iwan mo na yan. Bali dito sa ju, ay mapapatagal mo dito ng konti, kaya wa'idan nujumun. Ju, mapapatagal mo dito sa ju dahil mayroon waw dito na walang bawi, tapos yung babanggain niyang letra ay walang sadda at hindi sukun, kaya mapapatagal mo dito. Kaya wa idzan nujumun kadarat. Kadarat. Kaya tingnan mo ang dal o di kaya ay dal. Kapag nasiparate ay ganyan lang, tingnan mo. Kapag dumikit ay ganyan lang, kaya hindi masyadong nababago. Ganun din ang ra. Ang ra, kapag ang bawil ay fatha, ay makapal kung bigkasin. Ra. Ra. Hindi ra. Iwasan mo ang ra. Kailangan ra. Kaya kadarat. Hindi kadarat. Ha? Wa idzan nujumun kadarat. Next. Ito naman ay wa'i, puro wa'i. Dito ako talaga sa wa'idha para masanay ka talaga. Bali, itong alif na isa ang walang bawil. Bali, itong lam ay may sukun. Kaya sabi ko, lahat ng letrang may sada o di kaya ay may sukun ay masasilent ang lahat ng letra sa atras niya. Kaya itong dalawa lang ang masasilent. Kaya mula dito, diretso ka dito sa lam na sukun. Kaya wa'idhal. Ito, ulitin ko, yung ganitong sign, pansinin mo lang kapag saan yung tulok niya. Kapag dito ay kha. Kapag walang tuldok, ha. Bali ngayon ay may tulok dito. Kaya ito ay jim. Bali, wa'idhal
jibalu. May kasama pa yan. Wa idhal jibalu suwirat. Suyirat. Suyirat. Patagalin mo dito sa bal kasi may alif dito na walang bawel at walang sadda dito. Kaya wa idhal jibalu suyirat. Sin, ya, itong ya ay dito yung bawel na tapos may sadda. Kaya suyirat. Wa idha syamsu kuwirat. Wa idhan nujumun kadarat. Wa idhal jibalu suyirat. Bali, marami minutes na. Okay na yun. Bali, sa next ay papakita ko na sa iyo, tuturo ko na sa iyo yung lahat ng mga, yung sabi ko na exception ng mga tanwin. Yung mga tanwin na mga ganyan, nababangga sila sa letra na hindi magagamit. Yung hindi mababasa na ining niya na ay nun. Sa next naman, sa next part naman, inshallah.